Dalawang babae, isang bahay, pinag-ambagan nila. Pero nung naghiwalay sila, sinabi ng isa, hindi mo bahay to. Tama ba siya? Ayon sa Supreme Court, hindi. Sa Pilipinas, maraming couples ang nagsasama pero hindi kasal, nag-share sa bills, sa bahay, sa buhay. Pero kapag naghiwalay, sino ang may karapatan sa property at paano kung same-sex couple sila? May protection ba ang batas? Ang sagot, meron, pero kailangan mong i-prove. Ang susi dito, Article 147 at Article 148 ng Family Code. Ang Article 147 para sa lalaki at babae na pwedeng magpakasal. Dito, automatic 50-50 ang property. Hindi mo na kailangang mag-prove. Pero ang Article 148 para sa mga hindi capacitated na magpakasal, dito walang presumption. Kailangan mong patunayan ang actual contribution mo, resibo, bank statements, dokumento. Saan pumasok ang same-sex couples? Sabi ng Supreme Court, dahil ang marriage ay defined as between a man and a woman, ang same-sex couples ay hindi capacitated to marry. Kaya Article 148 ang nag-apply sa kanila. Sa case ng Joseph versus Ursua, GR number 267469, si Jennifer at Evelyn ay nag-live-in mula 2005. Bumili sila ng bahay sa Quezon City, half-half ang ambag, pero nasa pangalan lang ni Evelyn ang title. Noong naghiwalay sila, sinabi ni Evelyn, akin to. Ayaw niyang kilalanin si Jennifer as co-owner, pero meron si Jennifer ng isang signed acknowledgement document kung saan isinulat ni Evelyn mismo na 50% ang ambag ni Jennifer, plus bank statements at receipts. Resulta, binaligtad ng Supreme Court ang RTC at Court of Appeals at kinilala si Jennifer as 50% co-owner. Ang lesson, kung same-sex couple ka at may property kayong pinaghirapan, i-document lahat. Resibo, bank statements, written acknowledgement. Kasi sa Article 148, walang presumption. Kung walang proof, walang claim. Ang Joseph versus Ursua ay hindi nagbigay ng same-sex marriage, pero nagbigay ito ng recognition na ang batas ay nariyan din para sa kanila. Kung may tanong ka about property rights or co-ownership, i-comment mo sa baba, i-subscribe sa YouTube for Law's Sake para matuto ng batas na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Maraming salamat at ingat lagi.